Hi, good day to all of us. My name is Isigal Kabangbang, intern from the Martins Integrated Farm. I proudly represent my hometown, Barangay Kalapi, Muchong, Samar. The way my life before internship is I am a college criminology dropout, and after I drop out the college is started to explore different business ideas, like I'm trying to sell ice water kapag mayroong liga sa barangay namin, and also nagtry din akong magbenta ng ice cream sa sariling gawa ko, and gumawa din ako ng dishwashing liquid, and nagtry din ako mag barbecue, and but all of a sudden is lahat yun ng tinesting ko is nag-fail, but that's part of the game. Sabi pa nga ng wise man, fail means first attempt in learning. After the trial and error is hindi pa rin po ako sumuko hanggang sa na-discover ko po yung farming. Naalala ko that time nung nasa amin ako is may nakapagsabi sa akin na use no way as a way. Yung gamitin ko daw na paraan is yung ang kawalan daw ng paraan is yung tangi ko na lang paraan. So yun yung ginamit ko, and until one day nasa farm ako namin noon, naalala ko habang nagmumuni-muni ng mga next step na gagawin ko is napasabi ako na imposible naman pong walang pera dito sa farm, kasi meron po kaming sariling lupa doon sa amin. So naisip ko na imposibleng walang pera dito. Time din na-realize ko na siguro yung farming yung nag-iisa kong tanging paraan para makapagsimula ulit ng panibago kong business journey. Po sa amin, doon po sa farm namin noon is meron po akong nakikitang natitira dong 10 mga wild native chicken. So inalagaan ko po yun siya. So span of I think 4 to 5 months naging 80 plus heads po yun, kasi sunod-sunod po yung mga inahin ko na nangingitlog, and nakakapagpapisa po ako noon. But most high tested my patience, inesting na naman po ako ni God. So I think yung 80 plus heads ko na inaalagaan is natamaan po yun ng bird flu or yung tinatawag na tukwaw. But again, hindi pa rin po ako sumusuko, and nag-isip pa rin ako ng ibang way kung paano po ulit ako makakapagpatuloy sa ginagawa ko. So yung tsuhin ko noon, meron siyang upgraded native na inahin na baboy. So hiniram ko sa kanya, inalagaan ko. Kapag nanganak is hati kami sa magiging piglets. Span of 3 months napaanak ko yung baboy na yun. I think naalala ko mga 2024 ata yun, ay 2023, napaanak ko yun ng 10. But again, the universe tested me again. Sa 10 anak ng naalagaan kong inahin baboy is namatay dun yung 3. So may natitirang 7. So yung sa tsuhin ko, 3 sa kanya, binigay niya sa akin yung 4. Doon ko na nare-realize na kailangan ko na talaga ng mentor na tutulong or magtuturo sa akin about sa pag-aalaga ng mga hayop sa farm or sa pagpa-farming. Habang ginagawa ko nga po pala yung farming is araw-araw po ako or every night po ako nagre-research noon kapag uuwi ako ng gabi sa farm namin. So nagre-research ako sa internet, then after a month siguro ng mga pagtatanong kung sino yung mga nagbibigay ng training, dito ko na na-discover yung Yipuwa. Dati kasi meron akong napanood na video sa YouTube na ini-interview siya. So ito yung video na yun. So nung ini-interview siya dito, sabi niya kung paano siya nag-start mag-farming, and sabi niya meron daw nakapagbigay ng pampuhunan sa kanya na bigay ng DA pang start niya sa farming business sa farming business ideas niya. And nung tinanong siya kung saan siya mga kumukuha ng training, sabi niya nagre-research lang daw siya sa internet kung sino yung mga nagbibigay ng training. And yun, yung knowledge na yun, in-apply ko sa sarili ko, and hanggang sa nakita ko yung post ng ATI Eastern Visayas about dito sa Yipuwa, and yun, pinalad tayo, nakapag-apply, and hanggang ngayon nandito tayo nakapasok, at ngayon matatapos na yung Yipuwa ko.
Sa kung paano naman po ako nagka-interest sa IPUA is that time pa lang kasi na nasa sarili akong farm namin is naririnig ko na or nakakapanood na ako ng mga video or statement about organic agriculture, but wala pa akong solid na kalaman. But sa farm ko is nagtatry na ako nung maglagay-lagay ng mga madre de agua, kangkong sa mga alaga kong baboy. Aware na ako na meron talagang organic agriculture. But hindi ako satisfied kasi syempre kailangan natin dun ng mga magtuturo, ng mga espesyalistang magtuturo sa atin. Kaya yun, nagka-interest na ako na sumali dito sa IPUA. Dahil na din sa pag-research ko about sa pagiging entrepreneur na ang isang katangian ng isang matalino or magaling na entrepreneur is makapag-solve or makapagbigay ng solusyon sa problema ng mga tao. Sa akin, ang organic agriculture ay isa sa mga nakikita kong solusyon sa napakadaming unhealthy na tao dito sa mundo. And dati pa lang din kasi is meron na akong mga tao na pinapanood na mga magagaling na entrepreneurs na isa sa mga natutunan ko sa kanila is kung magtatayo ka ng business or gagawa ka ng business ideas mo is sabi nila is lagi nating i-make sure na makakatulong tayo sa kapwa-tao natin or makakatulong tayo sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Naman po dito about naman dito sa learnings and insight ko about sa 9 months internship program is napakadami ko pong napulot na lessons sa mga mentors ko, interns, sa lahat ng mga nakasama kong tao dito sa internship. Isa sa mga natutunan ko dito is yung paggawa ng mga feed formulation ng baboy, manok, and kung ano yung mga organic na pagkain sa kanila, like sa kambing din, so, at sa paggawa ng mga organic fertilizer. And isa din sa natutunan ko dito is napakadami palang mga nasasayang na mga mahalagang bagay sa farming na binabaliwala lang ng mga kapwa ko magsasaka. Isa din sa pinakamahalagang natutunan ko dito sa internship is or binabaliwala lang ng mga kapwa natin farmers na pwede pa palang mapagkakitaan or magamit natin sa pagsasaka na merong magandang dulot sa ating lupa or sa ating nature. Din sa mga farming ideas, may mga lessons din ako na natutunan sa mga naging mentor ko dito about sa real life. So nakapulot din po ako sa kanilang mga lessons na pwede ko ding ma-apply sa sarili kong buhay or sa pakikitungo ko sa mga kapwa ko tao or sa mga kapwa ko magsasakang Pilipino. Ako intern ko, may mga napulot din ako sa kanilang lessons na magagamit ko sa buhay ko, and pinagkuhaan ko din yun sila ng mga valuable knowledge na and insight na magagamit ko. Sa akin is lahat ng tao is tinuturing ko po silang mentor. Lagi ko pong pinapaalala araw-araw sa sarili ko na everyday po is kailangan ko mag-improve. Kasi kada tao na makakasalamuha ko, alam ko pong meron akong bagong knowledge na matututunan sa kanila na pwede ko ding ma-apply sa sarili ko. So hanggang dito na lang. Muli, ako si Ezekiel Kabangbang, intern from De Martins Integrated Farm, from Kalapi Muchong, Samar. So hanggang dito na lang. Love you all. Thank you sa 9 months na internship program. Back to work. Peace out.